Ikaw ay si Raulo? Ito ang sinabi ni Donald Trump para laitin si punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu sa kanilang tawag sa telponyo. Dahil sa mga balitang patalis ng Iran sa negosasyon sa Estados Unidos, pinaigting ng Israel ang opensibang militar sa Lebanon laban sa Hezbollah. Sa kabila ng mga kasunduan tungkol sa tigil putukan, ito ang naging dahilan ng galit at maging ng matinding poot ni Donald Trump. Inamin ng White House na sa isang pag-uusap sa teleponyo na puno ng mura, binanata ni Pangulong Trump ng matinding kritisismo si punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu dahil sa pagpapalala ng Israel ng tensyon sa Lebanon na maaaring magdulot ng pagkabigo ng kasunduan sa Iran. Nalaman kalaunan na pinatigil ni Trump ang plano ni Netanyahu na bombahin ang mga target ng Hezbollah sa Beirut. Ngunit ngayong araw, muling nagtipon ang mga kinatawan ng Israel at Lebanon sa Washington upang pag-usapan ang pantatapos ng digmaan. Ngunit dito, maaaring lalong tumindi ang alitan ni Trump at Netanyahu dahil ngayon ay hindi na kayang gawin ng Israel ang mga konsesyon na hinihingi ni Donald Trump mula sa kanila. Ako si Alexei Pichi. Sama-sama nating pag-usapan ang paksang ito. Ngunit bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link. Kamakailan, inanunsyo ng Iran ang pagkalas nila sa negosasyon sa Estados Unidos dahil sa lumalalang digmaan sa Lebanon. Nagmadali si Donald Trump na sabihing pawang kasinungalingan ito at ayon sa Pangulo ng Estados Unidos, tuloy ang negosasyon at araw-araw ang komunikasyon ng mga bansa. Dagdag pa ni Marco Rubio, kalihim ng Estado ng Estados Unidos, sinasabing pumayag na ang Tehran na talakayin ang ilang bahagi ng kanilang programang nuklear na dati ay tinatanggihan nilang pag-usapan. Pero ang pahayag na ito ay ginawa pa rin matapos ang medyo magaspang na pag-uusap sa pagitan ni Donald Trump at Benjamin Netanyahu. At ayon sa isinulat ng ahensyang Axios, narito ang CP. Sa isang pag-uusap sa telepono na puno ng mga mura, binanata ni Pangulong Trump si punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu dahil sa pagpapalala ng tensyon ng Israel sa Lebanon. Nagbanta na ang Iran na ititigil ang negosasyon sa Estados Unidos dahil sa mga aksyon ng Israel sa Lebanon. Pagkatapos, sa isang tawag, tinawag ni Trump na baliw si Netanyahu at inakusahan ng walang utang na loob. Itinigil din niya ang mga plano ng Israel na bombahin ang Beirut, kabisera ng Lebanon. Sinabi rin ni Trump kay Netanyahu na ang pagtupad sa kanyang banta na bombahin ang kabisera ng Lebanon ay lalo pang magpapabukod sa Israel sa buong mundo. Dalawa sa mga source ang nagsabi na iginiit ni Trump na siya raw ang tumulong para hindi makulong si Netanyahu na tinutukoy ang kanyang suporta noong nililitis si Netanyahu sa kasong korupsyon. Bilang buod ng mga sinabi ni Trump kay Netanyahu, binanggit ng isang Amerikanong opisyal ang mga salitang sinabi ni Trump sa punong ministro ng Israel. Si P, baliw na baliw ka. Nakakulong ka na sana kung hindi dahil sa akin. Ako ang nagligtas sa iyo. Ngayon, lahat galit na sa iyo. Lahat na yon ay galit sa Israel dahil dito. Ano bang ginagawa mo? Pero pagkatapos ng mga pagamin, nagmadaling naglabas ng pahayag ang White House. Sa panahon ng pag-uusap na ito, alam ni Donald Trump na binobomba ng Hezbollah ang Israel at kailangan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito. Pero sabi nila nitong mga araw, naramdaman nilang hindi proporsyonal ang pagpapalala ni Netanyahu ng sigalot. Sabi nila, pwedeng tumugon o magdeklara ng opensiba pero tila sobra na ang huli. Idadagdag ko na, bukod sa mga banta ng pag-atake sa Beirut, talagang pinalalawak ng Israel ang kanilang operasyon sa lupa sa timog ng Lebanon at nagpaplanong sakupin pa ang mas maraming teritoryo para palawakin ang buffer zone. Ayon sa White House, nababahala si Trump sa katotohanang napakaraming sibilyan ang napatay ng Israel sa Lebanon. At tumututol siya sa ginagawa ng mga Israeli na wasakin ng buong gusali gamit ang mga pag-atake para lang mapatay ang isang komandante ng Hezbollah. Nagsimula ng batikusin ni Trump si Netanyahu dahil sa malaking pinsalang dulot nila sa Lebanon. At dagdag pa rito, hindi rin natutuwa si Trump na pumapasok ang mga Israeli sa teritoryo ng Lebanon. At hindi lang basta sinasakop ito, kundi talagang winawasak nila ang mga bahay hanggang sa wala nang matira para wala nang sinumang makatira pa ron. Ang ibig sabihin nito, para hindi na muling masakop ng Hezbollah ang mga teritoryong yon.
Ang desisyon ni Trump na pigilan si Netanyahu ay malinaw na senyales na ayaw niyang hadlangan ng kaalyado ang kasunduan sa Iran. Nauna nang naglabas ng magkasanib na pahayag sina Netanyahu at ang ministro ng depensa ng Israel na si Israel Katz kung saan nagbanta silang bubombahin ang mga target ng Hezbollah sa lugar ng Dahiya sa Beirut. Bilang tugon, sinabi ng ministro ng ugnayang panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi na ang mga kilos ng Israel sa Lebanon ay paglabag sa kasunduan ng tigil putukan sa pagitan ng US at Iran at na ang US at Israel ay mananagot sa anumang paglabag. Binalaan niya na posibleng umatras sila sa negosasyon sa mga Amerikano. At ilang oras lang matapos ang pahayag na ito ni Araghchi, tumawag na si Donald Trump kay Netanyahu at pinagalitan siya. Pagkatapos, nag-post siya sa social media na titigil na ang pag-atake ng Israel at Hezbollah sa isa't isa. Ngunit pagkatapos ng pag-uusap sa telepono, naglabas ng pahayag si Netanyahu kung saan sinabi niya kay Donald Trump na atakehin ng Israel ang mga target sa Beirut kung hindi titigil ang Hezbollah sa pag-atake sa Israel. Habang nangyayari ito, itutuloy ng Israel ang operasyon sa Timog Lebanon. Mukhang may epekto ang kilos ng Israel. Ngayon, may direktang negosasyon na sa pagitan ng Israel at Lebanon sa Washington. At ngayon, inihayag ng Speaker ng Parlamento ng Lebanon na si Nabi Berri sa administrasyon ni Donald Trump na handa ang grupong Hezbollah sa ganap at agarang tigil putukan sa pagitan ng Hezbollah at Israel at nang akong titiyakin ang pagpapatupad nito matapos magbanta ang hukbong sandatahan ng Israel ng panibagong opensiba. Para malinaw, si Nabi Berri ay isa sa pinakamakapangyarihang Shiite politiko sa Lebanon at malapit sa Hezbollah. Kung talagang sinasabi ng Hezbollah na handa sila sa ganap na tigil putukan, ang ganitong uri ng tigil putukan sa ngayon ay magpapanatili ng okupasyon ng Israel sa Timog Lebanon at posibleng ihiwalay ang usaping ito ng Lebanon mula sa issue ng digmaan laban sa Iran. Sa ngayon, pinag-uusapan ang ganap at lubos na tigil putukan at si Berri ay nagmungkahi ng tigil putukan sa lupa, himpapawid at dagat kung saan nangangako rin ng Israel na ititigil ang paggiba ng mga bahay sa timog ng Lebanon. Ito yung nabanggit ko kanina. Tiniyak ng Lebanon na nangangako ang Hezbollah ng ganap na tigil putukan kung ititigil ng Israel ang kanilang operasyon. At ang desisyon tungkol sa tigil putukan sa Lebanon ang maaring magbukas ng daan para sa isang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, ngunit posibleng manatili pa rin ang banta mula sa Hezbollah. At ito ay muling nagpapakita na ang mga interes ng Israel at Estados Unidos sa digmaang ito ay lalo pang nagkakahiwalay. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.